Bukod sa pagpaparami ng gulay, tinuturuan din natin sila na paano nga madala sa merkado ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng clustered marketing. Sa sistemang ito, pinagugrupo-grupo natin ang mga farmers na magkakatabi lang ang farms at sila-sila ang magkakasama na nagtatanim ng gulay, iba't ibang klase ng gulay na madadala nila sa merkado. Hindi natin sila pinapayuhan na silang lahat ng farmers sabay-sabay na isang produkto lang kasi magkakaproblema tayo sa marketing nun. Importante na sa clustered marketing, halimbawa hinati natin sila sa 4 na grupo, iba't ibang gulay ang tinatanim ng bawat cluster. So pagdating nun sa merkado, iba't ibang gulay din ang may bebenta nila. Kung hindi natin ito gagawin, ay ang makikinabang lang ay mga traders. Ngayon po, hanggang sa ito nga po, sa ngayon po ang ating pong lugar ngayon, ito po ang tinatawag natin na TAPC, sabihin ay Tayabas Organic Product Center, na kung saan po, dito po dinadala ang mga inaaning gulay ng ating mga magsasaka. At mula nga po sa iba't ibang barangay, sa araw-araw po, ay dito po ay may nagdadala. At ito po ang aming pong schedule ng pagbubukas ng tindahan ay mula Lunes hanggang Biyernes lang po. Ang ating pong mga gulay ay meron din po tayong outlet doon sa ating pong unahin ay yung araw po ng Biyernes. Yung po ay tinawag na Tiangge sa Parque, doon po sa Perez Park sa Lucena City. Pagdating po ng araw ng Sabado, kahit po sarado ang ating tindahan dito sa TAPC, ay meron pa rin po tayong panibagong outlet o yung ating dalahan ng ating mga produkto. Yan po ay sa public market po ng ating bayan at yun po ay tinatawag pong trading post. Sa araw-araw po na nagdadala ng gulay ang ating mga kasamang magsasaka, ay ito po naman ay tinatanggap ng ating storekeeper po, na kung saan itinatala po dito ang dami, ang uri, at kung sino po ang nagdadala. At ito po naman ay itong tinitingnan ang quality ng mga dinadalang gulay. Dahil po doon po tayo mahigpit sa quality. Pagdating sa merkado, nagtatanong ang mga customers, paano kami makasiguro na ang organikong gulay na binebenta nyo ay garantisado? So, kaya ipin-promote natin ang tinatawag na participatory guarantee system. Dito sa paraan na ito ay nagtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang private sector din at samahan ng mga magsasaka para ma-set up ang organic standards na sumusunod naman ito doon sa ating Philippine National Standards for Organic Agriculture. Ito ang kauna-unahang participatory guarantee system na itinatayo sa provincial level. Magtutulong-tulungan dito ang 3 bayan ng Tayabas, Quezon, Pagbilao at saka Sariaya. Sa pamamagitan nito ay magagarantiya natin na ang produktong tinatanim ng ating mga farmers ay totoong organic at sumusunod sa standards. Ang isang pamamaraan din para maisiguro natin na ang ating organic vegetables ay hindi ginamitan ng mga pestisidyong nakakalason, meron tayong ginagawa na rapid pesticide test kit. Ang kagandahan nito, makikita natin sa panandaliang oras lang na ang isang produkto, halimbawa gulay, ay ginamitan ng pesticide. Kailangan nating protektahan yung ating organic farmers na hindi mapagsamantalahan ng ibang mga tao na sinasabi nilang organic ang kanilang tanim, hindi naman pala. Ang Rapid Pesticide Test Kit ay dinidevelop ng UP Los Baños at ginawa natin siyang mas maganda pa ang resulta, mas sigurado, mas accurate at saka mas mabilis. Naramdaman namin na parang hindi na kami underprivileged. Sabi nga, parang privileged farmers na po kami. Batay po sa mga natutuhan nating mga kaalaman doon. Sa aming pong karanasan, maganda po ang naging bunga dahil malusog po yung aming tanim. Bumubunga po siya ng malusog, lalo po alaga namin sa dilig at spray po ng mga ginawa naming mga fermented plant juice. Ang Vermi po naman ay siya po yung nakakapagpalusog talaga ng lupa
at tanim po ng halaman. Ang bunga po at puno, ang dahon po ay nagiging maganda at marami po talagang bunga siya, masigla ang halaman. Para sa akin, malaki ang bentahe ng mga organic bukod sa ikay walang puhunan, kundi gagawa lang kayo ng mga FFJ, APJ, pa at imo, yun lamang aking ginagamit sa vermi. Wala kayong gastos na malaki katulad na kayo gumastos ng mga chemical. Mas matagal malanta. Ang kamatis ko kahit 2 linggo, kahit sa aking mga customer, sinasabi nila nasa lamisa lang. Kahit sila pulang-pula na, akala mo sira na, pero matigas pa. Sa pamumuhay naman ay noon muna di medyo kung ikinasanay sa conventional, madaling mapaganda ang ani, medyo nababa naman ang ani. Pero nung sa katagal-tagalan ay nagpaggamit ng organiko, napapaganda mo na rin naman ang iyong tanim. Sa lupa naman, di matagal ang pakinabang mo sa lupa. Hindi mo na kailangan lagi magpataba, nakakatipid ka pa. Natuto kong magpahalaga sa kapaligiran, sa aking mga consumer na bumibili ng mga produkto namin. Sa magtatanim, hindi pala dapat lagi ang iyong nasa sa isip ay yung kumita. Kailangan din pala kunain mo nito ang ating mga kapaligiran natin, pangalagaan din natin. At dahil sa kung tayo patuloy na gumagamit ng chemical, ang ating kapaligiran ay di nasisira din. Isa pa, katulad nito natin sa climate change, nagbabago ng ating panahon. Maring yung ating pag-organiko, hindi man totally mapigil natin, mapahaba-haba man lang ang ating pagbabago ng panahon natin. Sa akin pag-organic, mas tubo, wala pang lasong kayo, tatagal pang inyong buhay, mas malasa, mas masustansya. Maganda na ang ating mga organic farmers ay nakikilala na bilang nagtatanim sa organikong pamamaraan. Dito sa amin, siyempre ako'y may lamang, bago lang ako dito, pero ako'y pinupuntahan, nabili sila ng kamatis, talong. Yun ang aking tindayan ay napinakbit, kalabasa. Tunayan po dito ay marami na pong pumupunta dito sa lungsod ng Tayabas at ang hinahanap po ay organikong gulay ng atin pong magsasaka. Ano po? Ang nagiging problema namin production, kulang pa nga eh. Maganda naman ang presyo. Doon sa pagtitinda namin ni inabilin sa palengke, kami ay basta 9, 10, 11, 12, kami wala na. Yung mga magtitinda ng conventional, sila inaabot daw sila ng alas 5. Doon sa aming Tiangge o organic market ay halos po hindi na tumatagal, halos kuminsan po 2-3 oras, nauubos na. At ang maganda po nito at nakakatuwa ay hinahanap na yung Tayabas sa Makupukata. Maganda rin na ang kanilang mga samahan ay lumalakas ang pagkakaisa. No, dati-dati ang pagbebenta nila kanya-kanya, pero ngayon palagi silang nagsasama-sama ng pagbebenta ng kanilang gulay. Nakakapag-demand sila ng magandang presyo sa kanilang gulay, kahit yung mga katabi nilang nagtitinda ng gulay na hindi organiko, mas mura, pero yung produkto pa rin nila ang binibili kahit medyo may kaunting dagdag na presyo. Sa pagsama-sama ay nagkakaroon po ng maganda ugnayan ang bawat isa. Nag-umpisa na po kami kumikita. Kasanay nga po ay medyo meron na po kami treasurer at ibinigay na po namin yung kahit yung kita namin sa kanya. Ako po ay natutuwa dahil ang natutunan ko po dito sa pag-organic ay maganda po at nakatutulong po sa aming pamilya, sa aming pong samahan. Natuto ako makihalubili sa mga iba-ibang tao, makiharap. Yun ang isang nagawa sa akin ng proyektong ito.